Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Vendors TV. Shoutout kay Criston Losariaga. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Iyon lamang ang unang pagkikita na nagpang-inig sa puso ni Han Sanchen. Mayroong hindi bababa sa ilang libong tao sa grupong ito. Ang mas nakakatakot ay mula sa unang pagkikita nila, alam na ni Han Sanchen na tiyak na hindi simple ang grupong ito ng mga tao. Kung kailangang maghanap ng pang-uri si Han Sanchen, dapat ang lobo ang pinakaangkop na bagay na maiisip ni Han Sanchen. At ang mga taong ito ay hindi lamang mga lobo, kundi pati na rin ang pinakamabangis na uri ng mga lobo. Magkasama, sila ay hindi magagapi, at kapag sila ay nakakalat, sila ay mga hari. Fuck, hindi ko inaasahan na may ganoong tropa sa Demon Castle. Habang nagsasalita si Han Sanchen, hindi niya sinasadyang umatras kay Ivory at sa tatlong bata, hinaranggan sila sa likuran. Kasabay nito, nagmamadali siyang tumingin sa peklat at nagmamadaling sinabi, hayaan ang lahat ng mga kapatid na umatras ng mabilis. Umalis ka na, leader ng alyansa, isama mo muna ang iyong asawa at mga anak, wala akong pakialam kung sino siya, at ayokong mapalapit sa iyo kahit kailan. Matapos mahulog ang mga salita, itinaas pa ni Scar ang kanyang sibat at hinarang ito sa harap ni Han Sanchen. Han Sanchen manto Blackline, bagaman ang loyal ay kapuri-puri, ngunit ang problema ay ito ay masyadong hanggal. Ang mga taong iyon ay hindi isang bagay na maaari mong harapin ngayon. Nakakolekta lang ako ng 10,000 tao, at gusto mo akong talunin sa kaunting oras lamang. Maging si Han Sanchen ay hindi maiwasang magreklamo sa oras na ito. Dalhin mo lahat ng kapatid para umatras agad, ito ang utos, bilasin mo. Si Scar ay pinagalitan ni Han Sancheni, at bigla siyang medyo ayaw. Tulad niya, na buong taon sa lipunan, bagamat marami pang pagkakamali, mas mahalaga ang salitang katapatan kaysa sa iba. Si Han Sanchen ay parang isang benefactor na muling nilikha. Naturally, dapat siyang dumaan sa apoy at tubig, at hindi siya magdadalawang isip. Fuck you, let me tell you, pag namatay ang isang kapatid sa walang kabuluhan, tatanungin kita. Mayroon ka lamang isang gawain, at iyon ay upang mabawasan ang pagkalugi sa Laosu hanggat maaari. Lahat sila ay lumang kabisera ng Laosu, alam mo ba? Utos ni Han Sanchen. Pagkasabi nito, sa wakas ay tumango si Knife Scar, okay, huwag kang mag-alala, pinuno, hahayaan ko munang umatras ang magkapatid, at dadalhin ko ang baluti sa likuran. Sa wakas ay nagpakawala ng hininga si Han Sanchen. Damn, alam niya na ang isang tulad ni Scar ay kailangang magpaalis sa kanya sa ibang paraan, kaya tinawag niyang gawain ang paglikas. Sa malaking alon ng kamay ni Scar, ang mga miyembro ng polar bear na nakaluhod sa lupa ay sunod-sunod na bumangon, at pagkatapos ay dahan-daang umatras sa pagkalito. Para naman kay Han Sanchen, habang pinoprotektahan si Ivory sa likod niya, hayaan mo munang kunin ni Ivory ang bata para lumipat. Si Ivory ay walang matigas na asno na parang peklat ng kutsilyo. Bagamat gusto niyang manatili sa tabi ni Han Sanchen, alam din niya ang panganib ng mga bata. Pagkatapos magpaliwanag ng ilang salita kay Han Sanchen, napapaligiran siya ng malaking hukbo at lumipat sa likuran, bawiin. Sa oras na ito, sa wakas ay kumilos si Han Sanchen, naglakad sa kabilang direksyon ng pagtakas ng karamihan, at dahan-daang lumabas. Dumating din ang mga anino sa lahat ng panig. Para sa mga tumakas at umalis, hindi nila siya hinabol, ngunit ganap na pinalibutan si Han Sanchen ng 3 bilog at 3 bilog. Mga 10 metro ang layo mula kay Han Sanchen, sa wakas ay itinaas ng nangungunang lalaking nakaitim ang kanyang kamay, at agad na huminto ang mga lalaking nakaitim. Ikaw, si Han Sanchen. Malamig na tanong niya.
Ngumiti si Han Sanchen, may iba pa ba rito? Napakabata mo, hindi ko alam kung dapat kitang purihin sa pagtulak ng mga alon mula sa likod ng ilog Yangtze, o dapat kong sabihin na hindi ka karapat-dapat sa iyong pangalan, at hindi ka kasing lakas ng inaakala ko, masungit na sabi ng lalaking nakaitim, the mouth is on your body, whatever you want to say, ako, Han Sanchen, don't care what you think of me, total, maraming tao sa mundong ito ang tumitingin sa akin, ano ka ba, malakas o hindi, kailangan pa rin siyang makita, baliw ka talaga, pero gusto ko, sa kasamaang palad, may limitasyon ng kabaliwan, at least sa harap ko, wala kang ganitong qualification, natawa si Han Sanchen, maraming tao na namatay sa aking mga kamay ang nagsabi niyan, kasama na si Angelica, at ikaw. Oo, maraming tao sa mundo ang nagsasalita, ngunit walang maraming tao na makakamit ito. Nagkataon lang na tayo ang makakagawa ng mga sinasabi natin. Nakita ni Han Sanchen na ang kanyang sariling mga tao ay halos umatras, at siya ay tamad na makipag-usap sa kanya sa sandaling ito, hawak ang jade sword sa kanyang kamay, kung gayon, gusto kong makita kung paano mo talaga gagawin ang iyong sinasabi. Malamig ding ngumiti ang lalaking nakaitim, at bakas sa mga mata nito ang pagkakasala. Pumunta ka. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang mga lalaking nakaitim ay biglang tumalikod at sumugod kay Han Sanchen. Sa pagbabalik tanaw, hindi mapigilan ni Han Sanchen na sumimangot, medyo nagulat ng ilang sandali. Bagamat tila sila ay isang grupo ng mga taong nagmamadali, sa katunayan sila ay dumating na parang ibabaw ng dagat. Ang bawat tao ay parang alon, ang isang individual ay kumakaway at nagkakalat, pataas at pababa, ngunit sa isang kisap mata, sila ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang napakalaking alon, na nagdadala ng isang napakapangit na momentum, na tumatakip sa kalangitan. Ngunit sa muling pagbabalik tanaw, ang mga dambuhalang alon na iyon ay parang mga kuko ng dyablo, at pagkatapos ay kumalat kaagad, at sila ay parang hindi mabilang na mga patak ng ulan na bumabagsak mula sa langit. Sa loob lang ng ilang segundo, ang mga taong nakaitim sa paligid niya ay nagbago na ng hindi mabilang na anyo. Maging si Han Sanchen, isang lalaking nakaranas na ng daan-daang labanan, ay hindi maiwasang makaramdam ng sakit sa kanyang ulo at nahihilo na mga mata sa oras na ito. At ang lalaking nakaitim, nakausap lang niya, ay bigla ding inatake ng diretso si Han Sanchen. Ang jade sword ay direktang nag-swipe, at ang katawan ni Han Sanchen ay nabagong anyo sa isa, nang walang anumang malubay, at binati siya ng casual. Si He Ying ang pinakamalapit, at natural na siya ang unang nakaharap kay Han Sanchen. Ang jade sword ay parang on, at nakaturo ito ng diretso sa katawan nito. Si Pilyu, sa mahinang tunog lamang, ang jade sword ay tumagos sa itim na anino. Ngunit bago pa man maging masaya si Han Sanchen, ang itim na anino na nasaksak ay agad na nawala. Pagkatapos noon, halos kasabay nito, halatang naramdaman ni Han Sanchen na may namuo sa kanyang likuran, at pagkatapos ay hinampos ng marahas na palad ang kanyang likod. Isang bagay na kawili-wili. Agad na tumalikod si Han Sanchen, at hamarang si Yuj Ian sa harapan niya. Boom! Ang palad na binago ng anino ay direktang hamampos sa espada, at kasabay nito, ang malaking pagkawalang galaw at puwersa ng epekto ay direktang itinulak si Han Sanchen gamit ang espada ilang metro ang layo. Kahit na lumaban si Han Sanchen ng buong lakas, halatang hindi niya kayang tiisin ang impact ng kalaban ng ilang sandali, at ang kanyang mga paa ay humaplos pa sa lupa upang pumutok ang mga spark. Humph! Ngumiti ang anino, at gumalaw ang hugis ng habihan. Ito ay orihinal na hugis ng tao, at agad itong naging anino, umaatake sa dibdib ni Han Sanchen na parang isang malaking itim na ahas. Depende sa, kahit na ang reaksyon ni Han Sanchen ay sapat na mabilis, nahaharap sa ganoong kabangges at tuloy-tuloy na pag-atake, siya ay medyo na-overwhelmed din saglit. Sa pagmamadali, binawi ng isa ang kanyang espada at tumalikod, sinamantala ang momentum at pagharang, halos hindi tumugon sa alon ng mga pag-atake na ito. Ngunit hindi pa tapos ang lahat, at ang mga anino na umaatake mula sa lahat ng direksyon ay pinapatay din sa oras na ito. Boom! Tulad ng napakalaking alon sa lahat ng panig, diretso itong dumidiin na parang tinatakpan ang langit at araw. Pupunta ako, mas malakas kaysa kay Han Sanchen, hindi siya makapagsalita sa oras na ito. Ang partikular na ito ay hindi nalutas, at isang grupo ng mga ito ang direktang dumating, na nakakapagod lamang na harapin.
Hindi nakakagulat na ang lalaking nakaitim na ito ay napakapopular, sa isang tiyak na lawak, mayroon siyang nakakatuwang kapital. Si Han Sanchen iyon, natatakot ako na kung ibang tao iyon, inatake na siya ng ganoong party, at nabalatan niya ang balat niya kung hindi siya namatay. Si Han Sanchen ay walang anumang puwang upang itago, at hindi niya kailanman binalak na umiwas. Direkta niyang itinukod ang isang pader ng enerhiya gamit ang kaliwang kamay, at biglang sumabog ang kanyang enerhiya. Boom! Kahit na ang mga itim na alon na nagmumula sa lahat ng panig ay ganap na nakapalibot kay Han Sanchen, ang malakas na enerhiyang ito ay direktang nabasag ang mga ito sa loob ng ilang metro. Agad na nagkaroon ng espasyo si Han Sanchen. Kayo lang ba? Para sa isang tulad ni Han Sanchen, alinman ay huwag siyang bigyan ng kahit anong puwang at sugpuin siya hanggang mamatay, o patayin siya kaagad nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong huminga. Dahil kapag binigyan mo siya ng anumang puwang, babalik siya sa isang iglap at bibigyan ka ng isang malakas na suntok. Ngunit ngayon, nang magkaroon ng espasyo si Han Sanchen, direktang dinala ng Skyfire Moonwheel ang Jade Sword sa kalangitan. Kasabay nito, sa ibabaw ng kanang kamay ni Han Sanchen, si Fen Ji ay galit na nag-iipon ng enerhiya, at ang kaliwang kamay na si Emperor Yu ay patuloy na umangat. Oo, walang sino man sa mundo ang makapagbibigay ng hininga kay Han Sanchen. Umalis ka dito. Pag-alit uminom. Pinasan ng Skyfire Moonwheel ang pinakamahirap. Pagkatapos ng ilang laps, ito ay hamampos sa itim na alon at dirdiretsong lumabas. Para naman kay Han Sanchen, biglang nag-apoy sa hangin si Fen Ji, na nagtulak kay Han Sanchen na umakyat sa langit. Ang mga itim na alon ay nagmamadaling nagtipon at bumuo ng isang hadlang upang hamarang sa daan. Uminom. Gamit ang malamig na inumin, hindi siya pinansin ni Han Sanchen, at bigla niyang ibinaba ang kanang kamao. Sa suntok na ito, walang intensyon si Han Sanchen na magpakita ng awa. Ang isang suntok ay maaaring nagkakahalaga ng 100 suntok. Boom! Nang tumama ang kamao sa itim na alon, kumalat ang apoy, at sa isang iglap, ang itim na alon ay parang itim na langis na nagninangas. Umuungol. Ngunit gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang senyales ng pag-atras si Heilang, nagpagulong-gulong lang sa hangin na may kaunting sakit, at sa sumunod na segundo, tulad ng isang nasugatan at galit na dragon, direktang inatake nito si Han Sanchen. Dam, hinihintay kita. Ikaw, Emperador. Ang kaliwang kamay ay direktang hamampos, at sa isang iglap, ang Emperor Yu ay direktang nag-transform sa puwersa. Ang malaking itim na alon na parang dragon ay tumigil kaagad. Panguaks. Sa isang malakas na dagandong, ang palakol ni Pangu ay direktang hinawakan sa kanyang kanang kamay, at pagkatapos, si Han Sanchen ay lumipad sa kalangitan, hawak ang palakol at nilaslas patungo sa itim na dragon. Puff! Bumaba ang palakol, malinis at maayos. Ang itim na mahabang dragon ay halos walang puwang para sa kontra-atake, at ang katawan nito ay direktang naputol sa kalahati. Boom! Ang itim na dragon ay direktang bumagsak sa lupa, at pagkatapos bumagsak sa lupa, hindi mabilang na itim na chi ang kumalat, at pagkatapos sila ay ganap na nawala, at ang anti-Buddha ay hindi kailanman umiral. Karapat-dapat si Han Sanchen na maging Han Sanchen. Ang lakas ng labanan ay talagang maihahambing sa ibang tao. Hinahangaan ko siya. Isang boses ang dumating, at narinig ito ni Han Sanchen. Ang boses ay pagmamay-ari ng lalaking nakaitim, ngunit sa kasamaang palad, nang tumingin siya sa paligid, hindi niya makita kung saan nanggaling ang boses. Alam mo, sa mga tuntunin ng kamalayan ni Han Sanchen, bihira na wala siyang mahanap na figure. Alam din ni Han Sanchen na sa pagkakataong ito, baka magkaproblema talaga siya. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng ganoong master sa isang malaking demon castle ay talagang inaasahan ni Han Sanchen. Hindi ka masama, malamig na sabi ni Han Sanchen. This point, you don't need to say more. Of course, you don't need to be complacent because of my praise. For me, you have fight a beautiful turnaround, but it doesn't mean anything. Ang isang patay na tao ay isang patay na tao pagkatapos ng lahat, walang nagmamalasakit kung siya ay nasa likod o sa kanyang mukha. Sa pakikinig sa kanyang tiwala na mga salita, talagang gustong suntukin ni Han Sanchen ang bastard na ito hanggang sa mamatay. Ang katuparan ng pagpapanggap na napipilitin ay pinipilit lamang ang iyong sarili, at hayaan ang iyong sarili na huwag pilitin na magpanggap. Umaasa ako.
Hindi ko alam ang sasabihin ko, pero gusto kong makita mo kung nakaharap ka o nakaharap ako. Matapos mahulog ang mga salita, ang katawan ni Han Sanchen ay biglang sumabog sa isang pagsabog ng enerhiya. Sa kasamaang palad, hindi mo man lang ako mahahanap kahit saan. Gayunpaman, hindi mo kailangang magmadali upang mahanap ako, dahil wala ka talagang mga kwalifikasyon. Ang mga salita ay nahulog, at ang nakapalibot na itim na alon ay biglang nagtipon muli. At nang lumingon si Han Sanchen, nasaan ang mga itim na alon sa paligid niya? Gayunpaman, lahat sila ay puno ng mga tao. Halos napapaligiran ng tubig si Han Sanchen. Nakakatuwa talaga. Ang kanilang mga tauhan ay tila hindi nabawasan kahit kaunti, ngunit alam na alam ni Han Sanchen na nakapatay na siya ng isang itim na dragon na binago ng grupong ito ng mga tao. Paanong hindi sila magkakaroon ng pagbawas sa mga tauhan? Ngunit sa oras na ito, walang oras si Han Sanchen para isipin ito. Dahil sa ganitong grupo ng mga tao na sumusulpot sa kanyang harapan, sa sumunod na sandali, hindi ko na alam kung sino ang unang bumunot ng espada, pagkatapos nun, tunog ng espada lang ang narinig ko. Agad na hinugot ng lahat ang matangkad na mahabang espada sa kanilang katawan. Ang bawat isa ay tumitig kay Han Sanchen na may masamang tingin. Hindi nagsalita si Han Sanchen, bahagyang lumiit ang kanyang katawan, ang Heavenly Fire Moon Will na may jade sword na nakasabit sa itaas ng kanyang ulo, handa nang umalis, bahagya niyang hinawakan ang panguaks gamit ang dalawang kamay, handang salubungin ang kaaway. Patayin. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at libu-libong lalaking nakaitim ang agad na sumugod kay Han Sanchen na parang mga lobo. Madam, ang sitwasyon ng pinuno ng alyansa ay hindi masyadong maganda, o dapat ba akong tumulong? Sa isang madilim na lugar sa isang sulok, doon nagtago sina Scar at Ivory. Bagamat naabot na ni Scar ang limitasyon ng kanyang pisikal na lakas, siya, na nag-aalala kay Han Sanchen, ay hindi pa rin nagtanggal ng masalimuot na sandata na iyon. Hindi nagsalita si Ivory. Sa orihinal, dapat siyang lubos na magtiwala kay Han Sanchen. Kung tutuusin, maraming beses na niyang nasaksihan ang desperadong sitwasyon na naranasan ni Han Sanchen sa sarili niyang mga mata. Sa makatuwid, halos malubog si Ivory sa kakayahan ni Han Sanchen na mabuhay, at lubos siyang kumpiyansa. Ngunit ngayon, sa ilang kadahilanan, si Ivory ay lubhang hindi mapakali. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!